So dito natin nilagay yung ating helmet. Kasyang-kasya ang full face helmet dito. By the way, ang gamit nga pala nating camera dito sa mount ay DJI Osmo Action 5 Pro. At the same time, si Insta360 X4 naman yung gamit natin sa harapan lang. So menyas tayo. Nagpapasalamat at pinasingit tayo ng truck. Yung mga good driver yan. Oops. Hindi mo nga nag-signal light. Bigla-bigla ka na lang. Guys, ito yung Quiapo Church. Yan. Mapasalamat tayo sa kanya. Ayan. Yan. Ganyan nakago eh. Ba't hindi umuusad? Kakwentuhan, magandang umaga sa inyo at isa na namang panibagong umaga para sa ating motorsiklo na Zontes 400G. Ngayon ay susubukan nating ibiyahe papasok sa ating trabaho sa mga kalsada dito sa Metro Manila. Kung okay ba pagdating sa mga traffic o sa mga masisikip na daanan. Ngayon ay pangalawang araw natin gagamitin si Zontes 400G. Nung unang ginamit natin ito ay nung kinuha natin sa Bristol, Caloocan at binyahe natin ito sa expressway. So kinabahan ako, no? Akala ko ayaw kasi mag-start. Yung pala naka-side stand ako. Pambihira. Yun. Alright, mag-start na. Alright, magandang umaga ulit sa inyo. Kwentuhan, no? Ayan, nandito tayo ngayon. Nasa ba tayo? Balintawak, Kamachile. Yan, pag-going A. Bonifacio ng Quezon City. Yes, actually, no, merong jeepney strike ang Manibela Group. Kaya walang masyadong traffic dito sa Balintawak. Usually, no, nagta-traffic talaga dito. Mukhang mali yata yung ko sa mirror. Alright. Woo! This is the second day na ginamit natin si Zontes 400G. Yan. Papasok tayo ng trabaho, no? Yun, actually doon talaga nag-traffic sa may Ayala Mall dito sa Kamachile, sa Balintawak. Dahil doon sa pedestrian. Lakas talaga humataw na ito. Lakas ang hatak. Yun. Parang nagmumush yung ko yung visor ko, yung clear visor ko. Yung riding jacket natin, no? So ito pa rin yung suit natin. Kasi wala pa tayong talagang yung legit na riding jacket. Nag-isip ako kung yun ang bibilin ko, no? Kasi parang mas komportable ako sa ganitong sweatshirt na jacket. Nakikita ba nagmumush yung ko? Yung clear visor ko, no? Bakit kaya? So buksan ko lang yung ibabaw. Hindi ko lang alam kung yan. Hindi ko lang alam kung exhaust itong sa ibabaw, kung may hingahan sa sa taas. Kasi medyo ako, no? Half yung clear, half yung blur. Kasi nga nagmo-moist. Nakita nyo. Kita mo, no, itong Zontes 400G. Para ka talaga nasa SUV. Ang taas mo, kaya kitang-kita mo yung yung bunbunan ng ng mga helmet ng mga riders. Okay, ito tinitingnan natin itong settings natin. Yan.
Yan nakalagay dito, sabi rito, yung average kilometer per hour is 55. Yan. Then 3.5 liters naman sa sa 100 kilometers. So hindi ko lang alam kung legit yan. Pero good yan kung totoo yan, no? 3.5 liters sa 100 kilometers. Napakalaking bagay niyan. Okay. Ayun. Medyo nakakapano natin yung yung pag-stop, yung pag-stand ng paa natin. So ginagamit ko ngayon ay one foot. Then yung isang paa natin ay nasa footrest lang. Yan, delikado rito no sa Del Monte Corner, Bonifacio, no? Yan, kasi may mga nagka-cross dyan ng mga tricycle motor kahit na naka green light yung pag-going Bonifacio, tapos yung mga galing ng Del Monte yung patawid, naku, pasaway talaga. Kaya konting ingat tayo, kakwentuhan. Yan, mga kosa na tayo, kakwentuhan, no? Yung mga riders, no? Kaisa nyo na ako dito sa kalsada. Yan, dami natin, no? So iwas muna tayo sa mga singit-singit dahil medyo hindi pa tayo sanay sa pagiging tipo natin dito kay Zontes 400G. Yan, nandito tayo ngayon sa Bonifacio. Pali kung to, alam ko. Yan, Dimas Salang. Yan, Abad Santos, Rizal Avenue. Yan, dito yung North Cemetery. Okay, kaya itong nasa baba na to, yan. Ito yung sinasabi ko kanina na 3.5 liters, no, sa 100 kilometers. Ayaw ko na kung nagbabago yan. So ang ating fuel range sa 500 kilometers. Okay, tignan natin kasi may nakita ako dito kapag full tank ka. So ito na yun, no? Yung fuel range natin 500 kilometers, no, na lang. So hindi ko lang alam kung yun yung tinutukoy ko, no. Siguro kakwentuhan na correct na lang ako kung tama itong sinasabi ko. Yan, odo is 71 in total. Yan, medyo nakakapal na natin yung yung pag-stop, yung pagpreno. Yan. So ngayon one foot yung ginagamit natin. So kanina minsan dalawang paa. Okay, so kung di nyo napapansin, naka action cam na tayo sa ating helmet. Nabili ko sa Shopee yung action cam holder sa Shopee. So ipopost ko na lang dyan sa ating screen at yung price, no, kung magkano natin nabili itong phone action cam holder. Ayan, sumisingit-singit na rin tayo. Yan, dito sa pag-going Dimas Salang, ang daming rito, daming mga motorsiklo. Yan, kung makikita nyo, yan, signal light tayo sa papuntang kanan. Yan, then alalay lang, no, kasi to merging yung kalsada rito.
Yes, actually itong turning signal, may tunog to eh. May tunog. Kaso, hindi mo narinig since naka-helmet ka naman. Yan, yung busina naman malakas din, malakas. Ang ganda ng handling talaga nito, no? Yung pati yung pagbiga mo sa gas, binibigay niya agad. Sana all. Ang ganda. Yan, by the way, meron tong riding mode na eco at sports mode. Ngayon ay kasalukuyan naka-eco mode tayo, no? Hindi pa natin nasusubukan yung sports mode. Yan, hindi nagbigay yung pating van na yan. Actually, liligo tayo dapat. Anyway, moving on tayo. Yan. Lakas ng pipe naka-akras siguro yun. Yan. Yung nakapating top box. Hindi ko alam kung papalitan ko itong pipe natin, no? Kaya talaga napapasobra pa rin ako sa pindot ng ating signal light. So ang gagawin natin, susundan lang natin itong mga rider na to. O nga pala, kakwento kung matatanong nyo yung height natin, nasa 5'6" in height ako. Sana all. Tiptoe tayo dito kay Zontes 400 Jeep, pero manageable naman sa nakikita natin, dahil unti-unti na natin nakakapa yung yan, tulad nito yung paghinto natin, so hindi na tayo masyadong na outbalance. Dapat yan, palakasan lang ng loob yan kapag nagmumotor ka. Kasi ako, hindi naman ako bagong nagmumotor, bago lang ako dahil nagkaroon ako ng bagong motor, ng sariling motor. Kasi nung mga araw na yon, nung 90s, yes, batang 90s po tayo, ginagamit natin, sumasama tayo sa mga mga bumabiyahe, mga tricycle sa mga tropa natin. Then doon tayo natutong magmotor. Kasi syempre, yung mga tropa natin, yung mga driver na yan, tuwan-tuwa sila kapag may backride sila. Kasi pag nasa pila, ako yung taga-tulak. Then yes, sinasakyan kong pag ganito, then tinutulak ko hanggang sa pinapa-kickstart na ako, pinapa-start na ako ng motor. Then manual yan, RS100. Nahirapan ako doon kasi yung clutch nun ang babaw. Kaya yun, natuto ako doon, Then hanggang sa pinababiyahe na sa akin. Then yung tropa ko, takbang tete, nasa bahay natutulog, tapos ako yung pinababiyahe. Yan, pero malaking bagay sa akin dahil nga natuto ako sa kanila, di ba? Then yung nabanggit ko kanina ay yung nakaraang video ko, yung Kawasaki 100 o 125. Yun, ang dali nun, ang lambot ng clutch. Ang pinakamahirap ang i-start yung Honda 125 o nasa ganun siya, yung pag kinik-start mo, pumipitik yung tinatapakan. Pag yung pumitik, ang sakit nun. Yan, anong street na to? Alfonso Mendoza. Alam ko ito yung pag-going Quezon Avenue, tama, papuntang Quiapo. Yung upuan ng Zontes ang lapad eh. Kaya panay buka ko. Siyempre nakamaong tayo eh. Hindi tayo nakapang riding jeans. Oops. Ay, si tatay naglalakad sa gitna.
Alright. Parang wala akong nararamdaman sa mga lubak-lubak. Ang taas kasi. Ay kuya, napapatingin sa ating motorsiklo. Yes, ito yung Quiapo Church. Yan. Mapasalamat tayo sa kanya. Ayan. Yan. Yan dyan yung bagong bulaluhan, no? Masarap daw dyan, sabi. Yan, gusto kong pumunta dyan minsan. Yan, ito ay papuntang Ayala Bridge. Yan, papuntang Adamson. Singit. Yan, nakikita kasi yung daan dito, no? Kaya konting ingat talaga kakwentuhan. Yes, dito na yung Adamson University. Yan. Sa city driving, since bago pa lang ako sa motor na to at tip-toe tayo, masasabi ko good, no? Pwede siyang pang daily driving sa mga city, katulad na itong mga daan na makikibat at mga mararaming mga sasakyan. Siguro konting konting sanay pa ako at sisiw na to. Dito to yan. Kaya yan, dito talaga ako yan, yan, nakikita yung nakatingkayad tayo. Pero nakakapana natin kahit paano itong Zontes 400G. Yan, pag nakakapako na ito, then susunod naman natin yung OBR naman. Kasi syempre dadalhin mo yung bigat nun eh. Kailangan masanay muna ako sa tip-toe na ito. Yan, pag lumiliko tayo, laging tumingin sa side mirrors. Then mag-minor muna, mag-minor muna. Huwag yung basta-basta liliko na lang kasi yan, delikado yan. Pedril, yung corner. Anong street to? I'm not sure kung anong street to. Yan. Pero ito, Pedril, nandun na yung Rizal Avenue. Ay, Rizal Taft Avenue. Sarap ihataw no? Yan, yung braking system, grabe, ang kapit.
nararamdaman mo yung ABS talaga, no? Kaya napakalaking tulong ng ABS sa mga motor o sa mga sasakyan, no? Mas lalo na sa sa motor, no? Especially, no? Then meron din itong traction control system, no? Tinatawag na TCS. Kapag yan nagagamit lang kapag yun sa mga madudulas na daan, na pinapantay niya yung ikot ng gulong sa unahan. Pwede rin i-off yung TCS, even yung ABS. Pero yung ABS sa likuran lang yung nata-turn off. Pero sa unahan, always on yan. Yan kanina itong average kilometer per hour, 50 yung kanina eh. Then 3.7 no, liters sa 100 kilometers. So tumataas, no? Ibig sabihin tumataas. So matipid kung ganon. Yan yung fuel range natin. Kanina nasa 500 yan. Ngayon nasa 472 na lang, no? Kasi meron na tayong tinakbuhan na 28 kilometers. Yan. So actually, no, yung motorsiklo natin pinagtitinginan. Hindi ko lang alam, no, nagmamos yung yung clear visor natin. Mamaya tignan ko nga yan. So ito yung temperature sa labas. Siguro dapat ilagay yung no, yung percentage. Kaso hindi natin nakikita. Then ito yung gas consumption. I mean, yung fuel indicator. Then ito yung ating TMPS. Oh my goodness. Kakaliwa ka na sa kanan. Ano ba naman yan? Dapat, no, kakwento, no, pag alam mong kakanan ka o kakaliwa ka, bumesto ka na. Hindi yung kung kailan malapit yun, tsaka ka palang pupesto. Ay nako, sakit talaga ng mga ibang tao yan. Pag nabangga mo, sabihin kasalanan mo, di ba? Ito ay anong street yun? Leon Ginto. Kaya tumawid tayo kanina ng Quirino Avenue ng Manila City. So maghahanap tayo ng parking. Medyo maluwag-luwag. Kakwentuhan, nandito tayo ngayon sa parking ng ating trabaho. Actually, ayan, nadala natin ang ating Zontes 400 G dito sa parking. No? So yung pagbiyahe natin sa mga kalsada natin dito sa Metro Manila, naging komportable naman. Kaya kung makikita nyo sa video, medyo na-outbalance pa ako ng konti, no? Pero namamanage naman. Yan, ito yung ating Zontes 400G. Yan, pag medyo medyo lumalayo tayo ng range sa Zontes, namamatay yung kanyang electricity. Pero swabing-swabe yan, kakwentuhan. So turn on lang natin. Ang switch niya ay nasa yan. Alright. Okay, so ang ganda ng riding natin dito kanina, kakwentuhan. So ito yung kanyang taillight. Yan. So wala pang plaka talaga, no? So bagong-bago talaga. Yan, so ito yung ating mga gadgets. Phone holder, so ilalagay na natin, i-flash na lang natin sa ating screen kung magkano natin nabili ito at kung saan nabili. Yan kay Shopee yan, pati itong clamp. Alright, gamit natin ay Insta360 X4. Tignan nyo yung ating compartment. So dito natin nilagay yung ating helmet. Kasyang-kasya ang full face helmet dito. Kwentuhan, no? Yan, so walang sayad po yan. So makuklose mo ng maayos yan.
Ito yung seat button. Yan. So dito meron ding para sa half face helmet. Pwede dyan kakwentuhan. Napakalaki ng compartment. Okay, so ngayon ay pauwi na tayo dahil half day lang tayo. So babiyahin na tayo pauwi ng bahay. By the way, ang gamit nga pala nating camera dito sa mount ay DJI Osmo Action 5 Pro. Kalalabas lang din, no? Ito yung pinaka-latest na action cam nila. Then yung 360 na gamit natin ay Insta360 X4 naman. Starting recording yung DJI Osmo Action 5 Pro natin na naka-attach sa ating helmet. Alright. Then at the same time, si Insta360 X4 naman yung gamit natin sa harapan ng. Yan, no, kapag naka-side stand, hindi nyo ma-i-start yung engine talaga nito. So isa yun sa mga magandang features ng mga motorsiklo. Para yun sa safety ng mga riders. Then pag turn on, so hindi kagad tayo basta-basta mag-start ng engine dahil yung engine ito nagpapampayan para sa gas. Siguro mga 5 to 8 seconds, engine start. Alright. So yun, makikita nyo, no? Nag-turn on yung ating headlight. So wala siyang option na i-off yung mismong headlight. So talagang naka-turn on siya kasabay ng DRL. Wala siyang Alright, first time sumabak sa tag-init. Okay, so bababa natin yung helmet natin. Yan. Kasi kailangan ko ibaba yan para yung hangin, no? Yung para yung sa mata natin, para hindi napupuwi, may insekto dyan. Yun, actually, no, hindi ko naman masyadong nararamdaman yung init. Siguro, kalalabas lang natin sa parking. Pero siguro dahil mahangin, no? Pero mararamdaman natin yan siguro pag matagal na tayong bumabiyahe. Uy. Oh my goodness. Oh. Ayun, oh. Isa pa maganda, no? Mahangin. Kahit terik yung araw, basta may hangin, okay na, no? Ayan, medyo naramdaman ko yung sinag ng araw sa binti ko, no? Yan. Pero sa katawan, mukhang hindi naman. Yan, pag may mga interchange, yan, kailangan alalay kayo dyan kasi mahirap yung yung dire-diretso na hindi ka lumilingon o tinitignan yung mga tatawid na sasakyan. Yan, natulad na ito, umatras. Kailangan mong businahan yan kasi may bigla-bigla na lang didiretsong atras yan na without looking sa likuran, no? Yan, dito guys, ingat kayo, no? Kakwentuhan, dito maraming huli talaga. So ngayon nasa Osmeña Highway tayo ngayon, no? Ayan, yan po yung Ocampo Street. Yan, nandiyan yung mga enforcer ng Manila. Alright. Ganda ng ating, walang vibration, walang grenade, napaka steady. Sana all. Ay nako, ingay ng pipe. Sorry, no, naka-signal pala ako, hindi ko napansin. Okay, dire-diretso tayo, saktong-sakto, naka-green. Yan, dito, Quirino, papuntang, Osmeña, papuntang Quirino, sa Plaza Dilaw. Marami kasi truck dito, kaya ingat-ingat tayo dito, kakwentuhan. Pag dumadaan tayo dito. Okay, no, sinasanay natin sa one stand lang, yung isang paa lang, minsan kaliwa, minsan kanan, para mas komportable ata doon pag ganun.
Yan, mga container van, no? Container truck. Yan, medyo ano tayo dyan, medyo ilag tayo dyan. Mahirap nang magsingit-singit dyan. Kasi blind spot yan. Delikado tayo dyan. Ang taas natin, no? Nakakatawa, no? Ay, mga enforcer dyan, no? Yan. Delikado din dito. Kailangan nasa right way ka talaga, no? Pag liligo ka ng kaliwa, dapat nasa kaliwang lane ka lang talaga. Pag nasa gitna ka, tapos lumigo ka, paktay ka. Huhulihin ka talaga. Pati ng ilong ko. Ano ba yun? Talagang mahirap, no? Pag may makatas sa mukha mo, hindi mo makakamot eh. Hindi, wow. Unang-una, nagmamaneho ka, tapos may helmet ka. Paano mo naman maabot yun? Hindi, wow. No. Hindi pa tayo sanay, no? Hindi pa sanay. Kaya masasanay din tayo one day. Kailangan lang natin gawin ito parati. Yes, yung windshield pala natin, no? Tinasan natin, no? Nasa from the top. Siguro mga pangatlo. Doon mo siya ni-level. Yes, ang maganda rito, no? Yung key natin nandito. Tatak pa lang ng jacket natin. Ayan. So hindi na siya disabit. So may option ka naman kung gagawin mo siyang wrist or isasabit mo siya sa iyong pantalon. Okay, singit-singit lang, alalay lang. Oops. Copy. Yung truck sa likod, matakot. So menyas tayo. Nagpapasalamat at pinasingit tayo ng truck. Yung mga good driver yan. Yun lang, baka makalimutan. Merong motorsiklo sa harapan. Delikado yan. Oops. Okay na. Oh, hindi na tayo kasi dyan. Okay, mahirap suungin, no? Alanganin tayo. Oh, may MMD sa likod. Hi sir, shoutout sa iyo sir. Pasensya na po, hindi tayo kasya sa ano dito sa singit dahil delikado. So ngayon, nafe-feel natin kung paano maging rider, no? So ito, tanghaling tapat. Yes, actually, mainit. Pero hindi mo yan mararamdaman kapag umaandar na tayo kasi mahangin eh. Humahangin. Yan, makikita nyo, no? Nakasilong sa may sa may truck. Yan, dito saan ba to? Ito yung papuntang Mabini Bridge at yung Nagtahan Bridge. Going Lacson Avenue. Yes, pakit tayo ng Mabini Bridge dito sa Manila City. Yan, busina tayo kasi mukhang nagka-attempt siyang lumiko sa kaliwa. Yun. Wow. Ingay, no? Ingay na bike na. Ganda. Big bike naman kasi yan eh. Wow.
So output lang tayo. Dito makasikip dito. Oops. Mahirap isigit itong Zontes 400G sa ganitong kakipot. Salamat, buti tuloy-tuloy yung rito, yung go signal. Okay. Oops. Hindi mo malam ng signal light. Bigla-bigla ka na lang. Pinapulikat ako ng sa baywalk. Ayun, mainit nga. Nararamdaman ko sa sa hita ko, sa legs ko, yung init. Yung nakikita yung dashboard natin, no? Kahit yan, yung araw talagang sikat na sikat. Ang tindig ng araw, no? Kitang-kita pa rin yung display, no? Kaya kalinaw yung DXD color display ng Zontes 400G. Nagulat naman ako. Yung mga drummer boys pala doon sa gilid. Nakagutan tayo ng stoplight. Yan dito ay ito hindi masalang. Anong street to? Naku, hindi ko alam kung anong street to. Yan kasi yung stop and go dito mabilis. Yung pag go dito mabilis lang din, kaya ingat po. Kasi sa kanto niya may naguhuli dyan. Ito yung kanto na yan. May mga MMDA dyan. Hindi. LGU lang, LGU enforcer. Ito na yung A, Bonifacio. Yan. Dapat maingat kayo pag dumadaan kayo dito dahil maraming mga tagusan dito sa may Center Island. Mas lalo na gabi kasi madilim dito. Yes, kapag city drive, ang masasabi ko lang ay napaka okay itong Zontes 400G. So kasi ako nag-a-adjust pa talaga ako, no? Yan. So unti-unti naman natin nagagawa o nakakapag-adjust na. Syempre pagdating sa mga stop, yan, stand na tayo ng maayos, nakakapaghinto na tayo ng maayos. Then nakakapag-singit-singit na tayo ng maayos na kahit paano ay nailang pa rin tayo. Ayan, dahil nga, syempre inisip ko kasi tiptoe tayo dito. I'm 5'6" in height. Ang seat height nitong Zontes 400G ay nasa 790mm. Pasok pa rin ito sa 5'6" in height. Even 5'5". Basta magaling ka sa balance, kung talagang nagmomotor ka naman talaga, ay masisil sa ito. Yan, okay siya pang daily travel. Lakas ang hatak niya. Very
yung kanyang upuan. So nakakapaghinto na tayo ng maayos, no, na without hesitation. Dahil nga tulad ng nasabi natin kanina, unti-unti na tayo nasasanay, pero kailangan pa rin ng more adjustment dito sa ating motorsiklo na Zontes 400G. Ganda ng handling talaga, ang ganda. Tapos yung kanyang TFT color display, ang laki, tapos kitang kita mo siya. Okay, no, thumbs up itong Zontes 400G sa city driving. Napakaganda, napakaganda. Baka next week dalhin ko to sa sa Manawag. Pabindisyonan natin itong Zontes 400G natin. Kasi ang sabi, yung Maridao dito sa NDX ay okay na, no, passable na. Siguro alis tayo ng umaga. So, tignan pa natin kung baka may biglaan tayong schedule din sa Saturday. Kakwentuhan, so hanggang dito na lang muna tayo at magpapaalam muna tayo panandalian, no? Okay, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, makikisuyo lang po tayo. Please subscribe to my channel, si Pepe at ang kwento. Salamat sa inyo, kakwentuhan.